Historical chismis. Pagkatapos daw ng World War II, yung city layout daw ng Maynila ay dinesign ng mga Kano na magiging dependent tayo. Pagkalawa natin, pagkilos natin sa kotse. Mga kotseng gawa at binibenta ng mga malalaking US manufacturers. In fact, yung city planning daw natin ay ibinase sa California. Ibig sabihin, malalapad na highways at mabibilis sa sasakyan. Mabilis sa sasakyan. Wala naman sigurong kinalaman yan sa pag-uungas ng Pinoy sa kalye, di ba? So, paano nga ba naging ganito ang ugali natin? Bakit laging gustong makauna, makaisa, makasingit? Parang may medal yung madugas o maangas sa kalye. Tanong, mga mahihirap lang ba kagaya ng mga drivers ng jeep, bus, taxi, FX at truck? Ang usual suspects? May kinalaman nga ba ang kahirapan at kagapitan sa buhay sa suwail na pag-uugali natin sa kalye? Pero, teka, kailangan pa bang magkaroon ka ng PhD para ka makapagmaneho ng diretso at maayos? Sa tingin mo, hindi kaya medyo nakakadagdag itong ganitong kondisyon sa pagkapraning natin sa kalye? Eh kung magpatugtog ka kaya ng Mozart or Beethoven sa lahat ng radio station sa Maynila, mas kakalma ba ang nagmamaneho? O mas may kinalaman ba ang hindi pa nga talino hindi pa talino? Common sense. Common sense nga naman. Bakit mo papayagan mag-drive ng isang truck na mahigit 3,000 tons ang bigat? Kasi isang taong 75 lang ang IQ. Ito ba tayo kakulit? Kaya kailangan maglagay pa rin ng ganyang sign? Diyos ko, ano pa ba yung kailangan natin gawin para sumunod tayo sa batas trapiko? Sakit ng katawan? O pahiyain? Mula Puok Batayan hanggang Metro Guapo, matapos ang ilang revolusyon, ilang gobyerno, ilang presidente, parang wala pa ring nagbago. Minsan iniisip ko na lang baka talagang masyado lang maraming sasakyan sa kalye. Baka naman yung batas kalye na ay nire-represent ay ang gobyerno sa lansangan ay sinusuway dahil lang talaga bad trip lang ang tao sa pamahalaan. Bakit kasi lagi na lang tuwing umaga, ito yung gumigising sa akin bago pa ako magkape o magpandesal. A fiery explosion sends a ball of fire across I-66. Tonight, the miraculous... Traffic. Masalimuot, maingay, mausok, at nakakabagot. Simbolo ng bayan. Pero kahit anong mangyari, wala nang mas nakakabadrip pa sa ganito. Ayan, sige, padaanan nyo na. Baka malate si konsehal sa meeting eh. Pagmimitingin pa nila yung bagong basketball court sa barangay. Importante yun. Basketball court yun eh.